Okay, 500 na po. Mag-start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Rattles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Duran-duran pa rin. Duran-duran pa rin daw, nainip na yung isa. Pinalayas ko na. Bag ni Kimbo pa rin. Private plane pa rin. Tapos yung papel po ni ano talaga no ni Zaldico, no? Siya ba talaga yung chairman ng Appropriation Committee? Yan po mga bakit po etong mga ginagawa niyo, no? Nililihim, no? Kailangan maintindihan natin 'to eh. From the point of view ng nating mga tao. Kung eto pong mga ginagawa niyo, tinatago niyo tong mga donors. Kasi ayaw ibisto ni ni Abalos eh. Sino yung donor niya? 'Di ba? Kung wala naman pong masama sa ginagawa ninyo, bakit po niyo inililihim? Sino po yung nag-donate sino nagbayad kay Duran Duran? 'Di ba? 'Di po ba? Baka tama nga naman. Baka sabihin nga naman ano yan regalo lang sa pangulo yan eh. Pero anong uri po na regalo 'yun, 'di ba? Ang mahal na regalo niyan. Bakit kung wala naman pong masama pala sa pagreregalo sa pangulo, o bakit niyo po ayaw i-reveal kung sino po yung nagregalo? 'Di po ba? Kung government ano rin pala yan, government official din pala yan, 'di nagkaletse-letse na. Kung private na tao naman yan, bakit ayaw niyo pong sabihin? Kung hindi naman po, wala naman po kayong ikinahiya. Kasi pinagbabawal po ng batas eh. Ano bang binibilang ang pinagsabi nyo? ano sagutin mo muna, wala akong sa mood na mga 3 days na mimili kami ng pagkain, kumusta naman? Okay. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no, mga kapatid. Ito po, unahin na po natin kung ano yung mauuna rito sa ating may bago na namang manhunt na ginagawa tong mga to. Si Harry Roque na naman ngayon, ang bagong hinahunting. Alam niyo po, nanghinayang ba kayo dahil tapos na po yung manhunt kay Apollo Kibuloy? Kaya po si Harry Roque na naman, hindi iba po si Harry Roque kay Apollo Kibuloy. Si Apollo Kibuloy po may milyong miyembro 'yun, no? Kaya may milyon pong nagpoprotekta doon, milyon din po. Ma-action po yung kay Kibuloy. Gusto niyo rin po bang ma-action din yung kay Harry Roque? Mukhang mabibigo kayo. Hanap na lang po kayo ng ibang diversyon. Sa sunod-sunod pa rin pong kapalpakan, no? Kapalpakan pa rin po ng pamamahala ng ating gobyerno. Mabalik lang po tayo ng konti. Ito po. Nung inaatake na po si Kimbo, akalain nyo ba naman na si Kitty? Ito po, sabi if Kitty Duterte was not graduated from college and has no work, could afford Hermes bag, what more Congressman Estelo Kimbo? Ganun po ba? meron daw Hermes bag si Kitty Duterte. Okay na ba yun? Hindi na namin pupunahin yung lifestyle kasi may Hermes bag din, no? Kung may Hermes bag si Kitty, may isa rin daw Hermes bag. Kaya wag nang punahin si Kimbo. Ganito na lang po para hindi na namin punahin.
Kasi pagtakas po yan eh. Hindi nyo po magot ng straight, ganyan na ganyan, mahusay talaga tong mga dilawan na to. Yung mga dilawan na lumipat sa BBM, ganyan kasi atake niyan eh. Hindi po yan marunong na umamin ng mga pagkakamali. Si Kimbo po yung nakita naming nakabag eh. No? Yung nakahilera dyan, no? Pagmumukha po ni Kimbo yan, no? Okay, kinukumpara nyo kay Katie. O di ganito na lang hamon ko. Mag-resign po si Kimbo, magre-resign din si Kitty. Simple, pasimplihin natin, no? Hindi nyo maipagtanggol, ang daming mamahalin. Isa lang yung pinakita nyo kay Kitty, Hermes eh. Tandaan po, saan po ang tanong, saan magre-resign si Kitty? Yun na nga ang tanong. Yun na nga ang tanong. Di ba? Yun po ang aking tanong. Saan po magre-resign si Kitty? Government official ba siya? Anak siya ng dating presidente. Di magre-resign na siya. Payag po kami. Mag-resign si Kitty bilang anak ng dating presidente. Mag-resign si Kimbo bilang congresswoman. Tinatapat niyo. Para kayong engot eh. Yung isa po, public official. Yung isa po, private citizen. No? Masama po bang regaluhan si Kitty? Hindi po natin alam kung saan galing. No? Masama po ba regaluhan na mamahaling bag si Kitty? Hindi po. Private citizen. Saan siya magre-resign? Si Kimbo po ba, masama po bang regaluhan? Opo. Hindi natin alam kung siya na regalo ba o binili niya. Anyways, kahit ano pa po yan, no? May anomalya po dyan. Ano po anomalya kay Kimbo? Ang pinakamalaking anomalya kay Kimbo, yung pagmumukha niya. Biro lang, Kimbo. Hindi ka biro. Ang pinakamalaking anomalya, yung mukha ni Kimbo. Biro lang. Ikaw naman, Kimbo. Sabihin mo nga kung anong anomalya sa'yo. Hindi ko alam eh. Alam ko yung pagmumukha mo ang anomalya eh. Pero biro lang, biro lang. Napakalaki naman ng pagkakaiba. Si Kimbo. Si Kimbo po ang larawan. Ito tanong natin. Balik lang natin ng konti. Alam mo, tama yung nire-request, no? Tama yung nire-request nito ni-request ni BP Sara nung unang hearing na umattend siya. Mag-preside yung chairman. Kasi tignan nyo po lahat. Lahat po ng investigasyon, mapa Senado, mapa Kongreso, lahat po ng mga namumuno sa lahat po ng hearing, wag investigasyon, hearing po pala. No? Lahat po ng hearing, ano po napupunan nyo? Sino nagpe-preside? Chairman. Yung Quadcom nga, kung apat yun, apat na chairman yung naroon. May pinakapinuno lang sila, pero yung lahat ng apat na chairman naroon. Lagi. Bakit kaya, ano ang special kay Saldico? Bakit sarili niyang committee hindi niya ma-preside? Ngayon ko lang na-realize nung ma-expose na ni BP Sara na si Saldico at saka si Martin Romualdez, ang dalawang may hawak ng kayamanan o ng budget pala ng bansa. Anong meron kay Saldico na lahat ng chairman, as in lahat lahat ng chairman, mapasendo, mapakongreso, pag may hearing yung kanilang committee, bakit lahat ng chairman ang maski si Robin, no? Bagitong mambabatas. Dahil chairman siya. Siya yung nagpe-preside. Tungkulin po ng chairman yun eh. No? Ngayon po, kakaiba talaga, special. Special na special talaga to si Saldico. Special talaga, oh. Tatanong ko sana kung special child ka ba? Bakit parang napaka-special mo?
Sa lahat po ng chairman, ikaw lang ang tanging hindi nagpo-provide. At binutatan niyo pa si BP Sara. Nung ni-request ni BP Sara na ikaw mag-preside, naroon siya eh. Okay lang sana kung wala siya eh. Pero kung may hearing yung committee mo, bakit ka mawawala? Ganun ka ba talaga ka-special? Ngayon ko po nare-realize kung gano'n siya ka-special eh. Kung sila ni Martin ang sinabi ni BP Sara, ulitin ko po sinabi to ni BP Sara, harap-harapan sa inyo. O i-prove nyo na mali si BP Sara. Hindi po to galing kay Badong. Uulitin ko lang, hindi to galing kay Badong. Sino naman ako para akusahan yan? Kayo ni Martin Romualdez ang may control ng budget ng Pilipinas. Galing kay BP Sara. Hindi nyo ma-prove. Ang sinabi niya lang, iba yung sagot ni Saldi. Sabi ni Saldi, dumadaan yan sa budget hearing. Hindi naman yan yung inakusa sa inyo. Na walang pinagdaanan eh. Sabi nga ni BP Sara, dumaan na nga sa lahat eh. Pero pagdating pala, insertion, mag-i-insert si Saldico at saka si Ramon Fernandez, si Martin Romualdez, yun na yun. Yun na yung masusunod. 10 billion in-insert at wala kaming control sa 10 billion. Anong ginawa nyo nga pula sa 10 billion? Mga congressman, lalo na kayong Makabayan Black, pahiyang-pahiya na kayo kay Ted Filon, di ba? Akala nyo talagang ano kayo, yung kung ano lang yung tama eh, no? Bakit hindi nyo imbestigahan yung sinabi ni BP Sara, 10 billion insertion? O balik tayo sa, gaano ka ka-special Saldico? Gaano ka ka-special Saldico? Bakit ikaw lang ang tayong chairman na hindi nagpe-preside? Tinatamad ka ba? Nakakatamad bang mag-preside sa sarili mong committee? Lahat po yan, yung Quadcom, ang hahaba po ng kanilang Martin, Speaker Martin, special talaga si Saldico. Naroon naman siya. Naroon siya kaya nga sinabi ni BP Sara bigla lang siya nawawala. Kasi pwede siyang mawala pag hindi siya nagpe-preside. Kasi pag presiding officer ka, ikaw nagpe-preside sa committee mo, hindi ka pwedeng mawala ilang beses bang wala si Saldico? Nung huli bang nag-preside si Kimbo, naroon ba si Saldico? Sariling committee, hindi ma-preside. Bakit kaya? Tama yung mga tanong talaga ni BP Sara. Matalino talaga tong Sara Duterte na to, kaya tinikto sa mga Marcos Tinikto sa mga mangga. Sa mga Marcos Romualdez. Matatapang kayo, di ba mga congressman? Vice President, kayang-kaya niyong duru-duruin, di ba? Bakit hindi niyo imbestigahan yung 10 billion na in-insert? Tanong ko lang, bakit pag mga maliitan, upa sa opisina, pucha, kala mo, dinugasan kayo ng upa sa opisina, gigil na gigil kayo. Upa sa opisina ng OVP. Pagod ba si Saldico? Bawal mapagod? Kaya hindi siya nagpe-preside? May tawag sa amin yan Nung mga bata kami, mga batang kami nung araw, di ba? Ang tawag sa amin, yung mga may lupa ka, hindi ka nagpuputik dahil sa putikan ka. Alam mo yung pawis na pawis ka, tapos naglalaro kayo sa lupa. Talagang magkakaroon ka ng magpuputik yung paa mo Tapos yung mga batang, di ba kami halos mga nakahubad na. Madudungis na kami, di ba? May mga batang laging mukhang bagong paligo. Tapos may mga pulburito na yung bilog-bilog na pulbo galing ng pulbera. Tapos merong labakara sa likod. May face towel sa likod. Bawal mabasa ng pawis. Tawag namin sa mga batang ganun, spoiled
Hindi namin sinasali yung mga spoiled. Kasi, mama ho, pag nabalagoong nagsusumbong sa nanay. Okay. Hindi po, wala namang aamin na ibang ano, wala namang pong aamin na ibang ahensya. Si BP Sara lang po yung nagsabi, DepEd lang. Eh, siyempre, malamang. Okay, punta na po tayo dito sa iba. Para hindi ako nakakalimot kung ano na yung mga tinantosan natin, yun na. Dito tayo sa Duran Duran concert. Alam nyo, meron ditong in the Bible, sabi nito Belshazzar's Feast, Alaglinda. Meron palang tinatawag na Belshazzar's Feast. In the Bible, there's famous story of Babylon's ruler, Belshazzar, losing his city to Persia. After a night of feasting in the Philippines, the president loses Escodasol to China after a night of Duran-Duran party. Maaring joke yan, yung pananaw na yan, pero malapit po sa katotohanan. Kasi bumalik na po yung bantay natin dun, BRP Sierra Madre. Doon po sa Escodasol. Napakasakit po. Asa na yung an inch? Alam niyo po ba kay Duterte, wala po nakuha kahit ano? Okay. Punta na po tayo rito sa iba pa. Ayan, no? Grabe. Ito po, meron pong isang loyalista na nagpakita po nitong concert ng Duran Duran. Parang hindi tumatanda yung Duran Duran, no? Mahirap talaga pag nalaos ka agad. Ay maganda talaga pag nalaos ka agad, maaga ka na pahinga. Yung mga kasabayan nito, ang tatanda. Batang-bata pa sila, no? Sa mga hindi po nakakakita ng ordinary, ng Duran Duran, ito po itsura ng Duran Duran ngayon. Bata pa. Isang loyalista. Happy birthday sa iyo talaga, President BBM. Magduran-duran muna tayo. Dami na namang mga inutil at inggiterong DDS shit na magrereklamo. Yung mga reklamador daw, na DDS shit, ang tawag sa atin, no? Ay magrereklamo na naman dahil dyan sa Duran-Duran concert. Sa kasawiang palad po, yung mga kaalyado ninyo na mga dilawan, nagrereklamo. Ayaw nyo, no? Kasi inggit lang daw yan eh. Inggit lang daw po kung tayo po ang magrereklamo, no? Inggit lang daw kung DDS ang magrereklamo, mga Duterte supporters. Inggit lang tayo. Okay. Ito po si Shelo Magno, hindi po to DDS eh. Dilawan na dilawan po to eh, no? Ito po, dinidiscuss po nila na yung pong pagre-regalo kasama po yung entertainment ay matindi po ang nilalabag. Labag po to sa Constitution ng 1987. Labag din po to sa Presidential Decree na hanggang ngayon ay umiiral na pinirmahan, Presidente. Decree po to ni President Ferdinand Marcos Jr. Sr. Yung tatay po ni BBM ay may presidential decree po na bawal po tumanggap ng regalo. No? Antindi, no? At ito po, hindi po simpleng regalo to, no? Kung proud po kasi kayo, kasi sinasabi nung PCO, ganito yung atake nila. Hindi na po nila pwedeng itanggi. May mga lumabas na rin po na picture na isa sa mga guest dyan, sila Tony Gonzaga, etc. No? Alam niyo po, hindi, alam niyo ang treatment natin sa mga dilawan at mga kaaway sila Jinggoy Estrada. Kinukuha po natin yung mga sinasabi nilang message. Message po yun eh. Bakit mo kakaltasan yung budget ng OBP?
'Pag tama po yung sinasabi, hindi pinupuri po natin yung sinasabi nila, hindi po yung pagkatao nila. Kasi tama po yun, eh. Pinapaliwanag po ni Shelo Magno tsaka yung guest niya na malamang attorney, hindi naman pinakilala kung sino. Binasa nila yung batas, eh, na bawal pong manghingi, bawal pong magbigay, tumanggap ng regalo. At ako personally, alam ko rin po 'yan. Dahil ako po ay isang ano, isang public official kamakailan lang. Karerete-retiro ko pa lang, 'no? Bawal po 'yan. Kasi 'yan po puwedeng ang regalo sa iyo ay palit, may pasasalamat 'yan, may nagawa kang pabor presidente po ng Pilipinas 'yan, 'no? O gano'n din isama na natin si Abalos, yung kanyang mga donors na pinagmamalaki. Ang sinasabi po kasi nila, parang lusot na sila, gumastos man ng milyon-milyon, wala naman po maniniwala na 50 million lang. 50 million lang po yung nakalagay na binayad. Eh yung inano po yan, nilipad po ng eroplano yung Duran-Duran, wala pong dinaanan na kung ano yan, eh. Hindi po yan simpleng sumakay ng eroplano, no? Talagang nilihim po. Okay. Ito lang po yung test ko, eh, no? Sa inyong lahat, kasama na si Abalos. Kasi private plane din yung ginamit niya kay Go, eh. Private din yung merong sponsor ng pabuya sa kay Buloy, di ba? Private din po yun. Ang tanong, para lang po sabihin na walang ginastos ang pamahalaan ni Cinco. Nag-enjoy sila, magastos yung Duran-Duran concert, pero walang ginastos ang pamahalaan. Eh, bawal pa rin po yun dahil po sa konsepto na is either yun, kung wala ka pang pabor na naibigay sa nagregalo niyan, hihingan ka ng pabor niyan balang araw. Kaya para hindi ka, no? Para hindi ka mahingan ng pabor, kung ikaw ay government official, wag ka nang tumanggap ng regalo lalo na't mamahalin. Yun po yun, eh. 'Di ba? Okay. Ngayon ang tanong naman, kung ikaw naman bakit ka naman reregaluhan kung hindi ka mahilig diyan? Kilala ka nga na mahilig ka mag-concert, eh. Pinatawad na nga natin siya sa unmissable, 'di ba? Ano 'yun? Hindi ko kasi kilala yung grupong nag-concert diyan sa Philippine Arena, eh, na nanood silang pamilya, eh. Hindi niyo po pwede, ganito po, no? Coldplay. Halimbawa yung Coldplay, sabi niyo unmissable. O di pinagbigyan na natin, di na tayo nagwala kasi baka nga naman unmissable, eh. Pero ganito po, na maya't maya pala may concert, maya't maya pala Diyos ko, maya't maya pala kayo atin. Tama po yan, eh. Kung private citizen kayo, ito po yung sinasabi natin ni kanina, eh. Pinupunan nyo si Kitty, private citizen yun. Wala pong kaano-ano. Malamang hindi yan yung presidente pa yung tatay niya kasi may edad na si Kitty Duterte. Malamang kailan lang yan. Pero as government official, no? Hindi po pwede na ganyan pa rin po. Kung kayo po nung private citizen, wala kayong ginawa kundi mag-party, umattend ng mga mararangyang concert, umattend ng mga mararangyang party, dapat hindi nyo na po yan tinutuloy kung kayo po ay public official na. O, di po ba? Dapat hindi na po yun. Hindi nyo po pwedeng depensahan na tama po yung pagduduran-duran concert na yan. Mapa-budget man yan ng gobyerno o mapa-budget man,
In the first place, yung concert per se, hindi po maganda yan. Na ginagastosan ng gobyerno kahit po yung mga pa-concert nyo sa Malacanang. Eh ilang mahihirap lang po ba mahilig manood ng concert? Hindi po pangmasa yan eh. Alam niyo yun? Yung mga concert nyo hindi naman pangmasa. Hindi rin yan naglilingkod sa mga mamamayan, pangkaraniwang mamamayan. Sino lang ba nakaka-afford na manood ng concert? Yung may kultura lang po manood ng concert, talagang yung mamaalwan lang sa buhay. Eh yung bintang pa lang kay Taylor Swift, nanggagalaiti na kayo eh. Wala nga kayo napakita na nanood talaga si BP Sara eh. Okay, eto po, magtapatan lang tayo, no? Correct. Kung ang pa-concert nyo, Egis, Dulce Amor, sino pa ba yung mga... Okay. Ngayon, kung hindi nyo po ma-reveal kung sino yung mga donors niyan, ganito na lang, sino donor niyan? Sino ang sumagot? Sabi nyo, hindi government. Sino sumagot niyan? Sabihin nyo. Ngayon, kung hindi nyo ma-reveal, bakit kayo nahihiyang i-reveal? Nakakahiya po ba? Nakakahiya po ba yung ginawa ninyo? Bakit kayo nahihiyang i-reveal? O yun po yun eh. Pag nahihiya po kayo sa ginagawa ninyo, katulad ni Abalos, ayaw niya i-reveal kung sino yung nagbigay. Alam nyo, putya kung maganda po yan, yung sinasabi nyo, di ba? Eh, allowed naman ng batas to na mag-contribute yung mga tao. O yun pala, allowed pala ng batas eh. Eh di sabihin mo kung sino. Hindi naman gumastos ang pamahalaan ni Cinco. O sino yung gumastos? Sino yung gumastos? Para makita rin namin. Mamaya yung gumastos pala eh, nakakuha ng kontrata sa ganun. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Di ba? Baka mamaya yung gumastos niyan, may naibigay kayong kontrata. At babantayan namin, mamaya kontraktor pala yan. Mga ganun po yun. Kaya po, delikado po yan sa isang public official. Ngayon, ang tanong po ba ay impeachable offense po ba yan? Kung bawal po yan, impeachable offense. Kaya lang hindi kami magsasampa ng impeachment. I-expose lang namin kayo. Wala naman kaming aasahan sa impeachment eh. Wala po kaming asahan sa impeachment dahil kontrolado nyo yung House of Representatives. Diyan manggagaling yan. Tablado na kagad yan. Pero hindi po usapin yung ito ba impeachable? Bakit hindi kayo mag-impeach? Ayaw namin. Gusto lang namin kayong i-expose na mahilig yung pamahalaan natin na mag-aksaya ng pera. Kahit ba hindi pera ng taong bayan yan eh. Eventually, magiging pera din yan ng taong bayan. Ang sinasabi namin, ine-expose namin tong gobyerno na to. Na sa kabila ng sunod-sunod na hirap. Ayan, diversion lang ang kinakailangan nila. Tuloyin natin yung quadcam. Idamay natin si Duterte. Galit na galit sila. May namatay sa bilangguan. May namatay. May namatay daw. Sino ba yung namatay? Nakatsinelas ba? Mahirap ba yung namatay? Drug lord. Ay, bakit kayo nanggagalaiti? Namatay yung drug lord. Bakit kayo nanggagalaiti in the first place? Yung mga congressman po, bakit po kayo galit na may namatay na drug lord? Kataka-taka, di ba? Sila yung galit na galit. Wala po kami pakialam minsan sa ano eh. Di ba? Eh kung batas lang lagi ang pagbabatayan natin, putya, lahat na tayo nakakulong na ngayon. Eh yung batas, jaywalking, batas yan eh. Dami-dami tumatawid sa... Alam niyo po, yung mga ganyang pagkakamali, no?
Meron po tayong mga pinalalampas na sa batas. Yung kung yung pampapalampas mo naman ng batas nakatulong ka, limbawa overspeeding, manganganak na. Manganganak na po kasi ito eh, sorry po. Sige, okay na yan. Hindi po stricto ang batas. Kinakailangan ang batas makatao din. Kung natuwa po yung milyong-milyong Pilipino dahil po dyan sa tanong, mahirap po magsalita, di ba? Mahirap sabihin na isawalang bahala na natin yung batas. Pero meron po yung mga batas na pwede natin palampasin. Dahil marami. Marami po yung nakinabang. Kung stricto tayo lahat sa batas, puta, di lahat na nakakulong. Yung batas na lang na jaywalking. Hahanap ka ngayon kung saan may stripe, doon ka lang tamang tatawid. Hindi ko po sinasabi maghanap tayo ng butas ng batas. Pero, sinabi na nga ni Tatay Digong, pag hindi kayo tumigil sa pagbebenta ng droga, ilang warning na nga si Tatay Digong. Kaya nga natuwa sa kanya yung mamamayan. Wala po akong alam, no? Sa mga pinagsasabi ninyong kung ano-ano. Ang alam namin, tagumpay ang war on drugs. Ano po sukatan? Tumahimik sa lugar namin. Hindi ko po kayo na-encourage na lumabag ng batas. Pero yung kinakatwiran po nila, no? Yung mga kriminal may mga karapatang pantao. Tapos yung mga pangkaraniwang tao walang karapatang pantao. Paano yung mga biktima? Meron din po ba nag-imbestiga sa kanila? Sinalang nyo ba sila? Ito po yung mga biktima ng mga nagdodroga. Wala pa ako nabalitaan na hinilera nyo rin. Mga kamag-anak ng biktima. Tapos kung makaano kayo, parang ang laki-laki ng kasalanan ni Tatay Digong. Ganun talaga leader. Hindi po pwede. Sinasabi naman ni Tatay Digong yan, di ba? Panahon na para igalang naman yung human rights ng mga hindi nagdodroga na nakinabang sa war on drugs ni Tatay Digong. Ano ba tayo? Nilihim ba sa atin? Nalihiman ba tayo? Pilipino ba sa war on drugs? Nagulat ba tayo nung may mga natumba? Di ba natuwa po marami sa atin? Pati po kayong mga congressman. Iba po kasi yung pananaw nyo sa buhay. Balik tayo rito. Eto, walang ano yan, di ba? Nasiyahan yung pinagregaluhan. Bakit hindi nyo istriktuhan yan? Nasa batas yan, bawal yung magregalo ng mamahalin. Bawal din magregalo ng entertainment. Dahil ang iniiwasan ng batas na yan, yung pagbibigay ng pabor, paghingi ng pabor. Para patas. Kung hindi nyo po kayang ipagmalaki yung ginagawa ninyo, no? Sinasabi nyo, ni 5 walang ginastos ang pamahalaan. Di pagmalaki nyo kung sino gumastos, bakit nyo inililihim? Bakit po bawal ang magdala ng cellphone? Nakita ko imbitasyon Huwag na kayo magdala ng cellphone. Kung gusto nyo ng souvenir, bibigyan na lang kayo. Merong official photographer. Bakit ayaw nyo kunan ng merong pa-concert? Nahihiya po kayo na gumagastos ng milyon-milyon sa ilang oras? 50 million. Pwera pa pagkain doon.
Sa Duran-Duran lang yun. Pera pa yung pagsundo at pagbabalik sa kanila kung saan man sila galing. 50 million. Galit na galit kayo sa 125 million na ginastos ng 11 days. Ginastos yun para sa bayan. Ito para lang sa iilan. Hindi nga gumastos yung gobyerno dun eh. Yun na nga, bawal nga yun eh. I-reveal nyo kung sino. Si Kitty din naman may bag eh. Di mag-resign si Kitty. Mag-resign din yung si Kimbo. Payag kami ron. Teka, saan ba magre-resign si Kitty? Wala. Ikumpara lang nila. Mga engot nga. Public official ba si Kitty? Hindi. Saan magre-resign si Kitty? Kung saan nila gusto. Kasi gusto nilang tapatan. Si Kitty meron din. O di mag-resign si Kimbo, mag-resign din si Kitty. Kailan pa po masama ang mamahagi ng libro? Putang katarantaduhan niya mga pinag-ano nyo. Libro-libro, 10 million na libro. Kailan pa naging masama gumawa ng libro at ipamahagi yung libro? Dapat nga, ganyan na lang ang mga proyekto nyo eh. Hindi yung tatatakan nyo ng pagmumukhaan yung ang lalaki. Di ba? Mamigay kayo ng libro. Inggit ba kayo? Wala kayong kakayahang gumawa ng libro? O kay ang kaibigan, di ba? O gawa rin kayo ng libro. Ang mabuting magnanakaw. O kaya, ang pinunong mahilig manood ng concert. Gawa rin kayo sarili nyo. Inggit kayo? Sabihin nyo pong masama mamahagi ng libro sa mga bata. Alam nyo, dinadramahan nyo lang. Ha? Gumawa siya ng libro? Ha? Hindi siya naningil? Ha? Wala siyang siningil na royalty? Aurora Albis, thank you very much sa 18 Hong Kong dollars. Alam nyo, wala kayong nakikitang problema sa mga Duterte. Yung delivery nyo lang. Ganito nila dinelivery, 18 days po sabi ni Brosa, 18 days pong ginastos. Hindi po 18 days. 11 days lang. Ha? 11 days lang? Kala mo may problema eh. Ha? Isang oras lang bayad? Sa Duran-Duran, 50 million? Kaya wag nyo kami pinagluloko makukumpara. Bakit si Kitty? Meron pa ako. Bakit si Duterte umamin daw na niregaluhan nung mayor pa siya? O di mag-resign siya nung mayor siya. Mag-resign din ngayon yung presidente. Simple lang po lahat eh. Hamunin nyo pa kami na bakit nagregalo din si Kibuloy kay Duterte? Di mag-resign si Tatay Digong bilang mayor. Mayor pa yung sinisita nila nung mayor pa. Payag kami. Resign ba si BBM? Dahil may nagregalo. Resign din si Tatay Digong bilang mayor. Wala naman talaga kayong mga issue sa mga Duterte. May picture sila ni Go. May